Para po sa devotion natin na patungkol po sa providence. Ibig sabihin po ng providence ay lahat po ng nangyayari sa mundo, sa universe, hanggang sa pinakamaliliit na mga bakterya at atoms, kontrolado ng Diyos. Now, para po mas ma-illustrate ko po sa inyo, no, kung kayo nakaupo, nasa opisina, nasa bahay, gawin niyo po yung inyong mga kamay, nakababa, taas niyo lang. Tapos ibaba nyo. Taas uli, tapos ibaba nyo. Okay? Now, pag tinaas mo yung kamay mo, ginamitan mo yan ng free will. Meron kang will, no, na itaas mo yung kamay mo, na ginamitan mo siya ng freedom. Nagdesisyon ka, tataas ko yung kamay ko. Pero mga kapatid, habang tinataas mo yung mga kamay mo, na itataas mo yan because God is allowing you to do it. God is sustaining you to do it. Kasi ang buong creation po, kumikilos, gumagalaw, may movement, because they are being sustained by God. At lahat, pati yung Diablo, no? Pati yung si Satan, lahat ng mga taong masasama, nakakakilos sila because they are being sustained. Nananatili sila, not because they want to exist, but because God is allowing them to exist. Nangyayari yun within the power and the will of God. Kaya napakasarap isipin na, Lord, salamat kasi walang outside of your control. Walang outside of your power. Never sasabihin sa iyo ng Diyos na that's beyond my power. Wala na yun. Hindi naabot yan ng kapangyarihan ko. Hindi sasabihin sa iyo ng Lord na, ay si Satan, kaya yan gumagawa ng masama, kaya kasi hindi ko na siya makontrol. Outside of my will na, outside of my power, outside of my sovereignty, outside of my providential control. Hindi po sasabihin ng Diyos yun eh. Kasi pag inangat mo yung kamay mo, nangyayari yan because of God's providence. Kontrolado ng Diyos pati yung mga cells ng iyong katawan, yung nervous system mo. Kumbaga, nasusustain sila. Kaya po naitataas natin yung ating mga kamay. Kaya pag si Satan gumawa ng masama, nakaagawa siya ng masama because that is being allowed by God. All temptations and even evil, lahat ng mga nangyayari sa mundo na masasama, nangyayari yon hindi dahil hindi na makontrol ng Diyos yung kasamaan. Nangyayari yon because God is allowing evil to happen. Now, masisisi ba natin ng Diyos? Well, that's a different topic. Actually, sinagot ni Apostol Pablo yan. Maganda yung talakay ni Apostol Pablo rito sa sovereignty of God pati yung providence ng Diyos when it comes to our salvation. Now, because everything is within God's power, God's control, masasabi natin na, Lord, kahit yung mga masasamang nangyayari sa history, kaya mong i-direct patungo dun sa ultimate purpose mo. Isipin nyo na lang, paano kung merong mga nangyayari sa mundo na hindi kaya ng Diyos kontrolin kasi outside of God's power, outside of God's control? Isipin nyo po yung ganon. Ibig sabihin, si Satan, pwedeng kumilos ng sasabihin ng Diyos na, hindi ko alam yon, or hindi ko siya makontrol, or I have no power to control Satan. Hindi po ganon eh. Salamat sa Panginoon kasi everything happens within the control of God. Pinakita po yun ng mga ilang mga kasulatan sa Biblia, kagaya po sa yung mga nilista ko po rito, no? Genesis 50:20 sa istorya ni Joseph. Sample lang po yun sa Bible, pero napakarami po. Sabi ni Joseph dito sa Genesis 50:20, you intended to harm me, your intent is bad, pero yung bad intention ninyo, ginawa niyo ako ng kasamaan, God used it for good, for the salvation of many people. And then dito po sa Acts chapter 4, verse 27 to 28, sila Pilato, yung mga liderato ng templo at yung elders of Israel, nagtipon-tipon, nagkaroon sila ng conspiracy para maipapako ang Panginoong Jesucristo. Desisyon nila yun. Yes, it happened within the control of God. Pero hindi sila robot na kinontrol sila ng Diyos to the point na yung will nila, hindi nag-will nila, kundi will na ng Diyos na para bang robot na.
Hindi po ganon. Ang tinuturo po ng Bible, merong human will, human freedom, at merong God's will, sabay po na nag-ooperate yon. Yun po ang tinuturo ng Bible. Minsan ang hirap intindihin eh. Mahirap unawaan kasi talaga yung theology. Napakadaming mga concepts sa Bible na mahirap unawain. Well, ganito po kasi tao lang tayo eh. God is God. He is sovereign. He is powerful. He is omniscient. Ang hirap unawain ng ganong characteristics ng Diyos eh. He knows everything. Ang hirap. Paano ma-explain yon? Paano ma-explain yung Trinity, yung character ng Diyos, katangian ng Diyos? Pero, doon pumapasok po yung pananampalataya. Lord, si Pilato, tsaka si Herodes, tsaka yung mga liderato ng templo, nagdesisyon sila out of their own evil intent. Gumawa sila ng kasamaan kay Kristo. Pero at the same time, yung will mo, nag-ooperate pa rin. Para saan? To achieve God's ultimate purpose, the salvation of His people. Ganun po yung Diyos, no? Niligtas niya tayo. Kahit na yung mga tao gumawa ng kasamaan, yung kasamaan nila ginamit pa rin ng Diyos para sa ikabubuti at kaliligtas natin. So, dito po yan sa Acts chapter 4, 27 and 28 and Job chapter 1 and Job chapter 1 and 2. Dito makikita natin na si Job, hindi siya makakilos hanggat walang permission ng Diyos. Does it mean na si Satan ay robot? Kumbaga, pawn lang ni God? At okay, eto yung gawin mo, Satan, tuksuin mo si Job, pahirapan mo si Job. Hindi naman po ganun eh. Si Satan yung gumagawa ng kasamaan, pero si God, pinoprotektahan niya si Job. Si God, inaalaw niya yung mga bagay na pwede niyang ipahintulot kay Job. Pero pag walang pahintulot ng Diyos, hindi mangyayari yun kay Job. Ganun po kamakapangyarihan yung Diyos. At si Job po ay larawan, totoong merong Job. Pero it's a picture of the coming Messiah. Na si Job, bagamat he lived a righteous life. Ganun po magbasa ng Bible, mga kapatid, na pag nagbabasa kayo ng Old Testament, dapat makita mo si Jesus. Kahit kay Job. Si Job, mabuting tao, according to God, yun ang nakasulat sa Book of Job. He lived a righteous life. Pero, he was afflicted with so many sufferings, kinds of sufferings. May emotional, physical, relational. Yun po ay larawan ng darating na Messiah. Si Jesus Christ, He lived a righteous life, pero He was afflicted. Talagang nagdusa siya. So, yung suffering ni Job, it's a picture of the suffering of the Messiah, the righteous one, na siya yung nagdusa on our behalf. Lahat ng kasalanan natin ay pinarusahan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, makikita niyo po sa istorya ni Joseph, ni Job, sa istorya ni Jesus, yung providence ng Diyos. Na kahit sa gitna ng evil, gitna ng kasamaan, kahit na sa pagkilos ni Satanas, nandun pa rin yung sovereign control ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, kung meron man mga sa paningin natin, na mga pangit na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, hindi po nangyayari yun outside of God's sovereign will or sovereign control or outside of God's providence. Lahat po, kontrolado ng Diyos. At alam natin na merong magandang plano ang Diyos kung papaanong maganda yung plano niya sa panahon ni Joseph, sa panahon ni Job, at higit sa lahat sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. We just have to trust. We just have to put our trust in God's wisdom. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo.